Sa ilalim ng aandap-andap na post ng ilaw sa dulo ng Aurora Boulevard, nakaupo si Mang Carding sa tapat ng manibela ng kanyang karag-karag na jeep. 65 taon na siya. Ang kanyang mga kamay ay parang mapa ng Pilipinas, puno ng mga ugat at kalyong bunga ng 40 taong pagpihit ng manibela. Last trip na, bulong niya sa sarili, habang pinapagpagan ang kupas na tuwalya sa kanyang balikat. Sa loob ng 30 minuto, sasamahan natin si Mang Carding sa kanyang huling biyahe. Hindi dahil magreretiro na siya ng mayaman, kundi dahil ang realidad ng buhay ay hindi na nagbibigay ng puwang para sa mga katulad niya. Ang kanyang jeep, na itinuring niyang pangalawang asawa, ay nakatakda ng hilahin bukas dahil sa modernisasyon. Tiningnan ni Carding ang nakasabit na rosaryo sa kanyang rearview mirror. Kasama nito ang isang maliit at kupas na litrato ng kanyang pamilya. Reality bites, ika nga. Ang pangarap niyang mapagtapos ang bunsong si Sarah ay tila unti-unti nang nilalamon ng usok ng mga bagong sasakyang dumaan sa kanyang tabi. Nagsimulang pumatak ang ulan. Sa bawat patak, tila may kasamang alaala. Naalala ni Carding noong dekada 8, siya ang hari ng kalsada. Malakas ang kita, mura ang krudo, at may naiuwi pa siyang Jollibee para sa mga bata tuwing Sabado. Pero ngayon, ang 100 piso ay parang bula na naglalaho sa isang kisapmata, isang pasahero ang sumakay. Isang estudyanteng basang-basa sa ulan, balisa, at panay ang tingin sa relo. "Tay, kubaw po, pakibilisan," sabi ng bata. Ngumiti lang si Carding, isang ngiting may halong pait. Alam niya ang pakiramdam ng nagmamadali. Ang buong buhay niya ay isang malaking pagmamadali para maabutan ang bukas na laging mas mahal kaysa kahapon. Habang tumatakbo ang jeep, nararamdaman niya ang bawat lubak sa kalsada. Bawat tagtag ay tumatago sa kanyang likod. Ito ang realidad ng kalsada. Hindi ka hihintayin ng mundo kung ikaw ay mabagal. Kung ang makina mo ay tumitirik, iiwanan ka ng agos. Habang pinagmamasdan niya ang mga naglalakihang billboard ng mga kondominium na hindi niya kailanman matitirhan, napaisip siya, para kanino ba talaga ang pag-unlad na ito? Huminto ang jeep sa isang pulang ilaw. May lumapit na batang namamalimos, kumatok sa salamin. Sa halip na mainis, dinukot ni Carding ang huling barya sa kanyang lalagyan, isang 5 piso. Ibinigay niya ito, bakit? Dahil alam ni Carding ang lasa ng tubig na lang ang laman ng tiyan. Noong nakaraang linggo, ang asawa niyang si Aling Nena ay isinugod sa health center. High blood. Ang reseta. 1,000 ang halaga. Ang laman ng bulsa niya. 300 piso, dito tayo dinadala ng realidad. Sa puntong kailangan mong pumili, pambili ng bigas o pambili ng maintenance. Pambayad ng kuryente o pambaon ng anak. Si Carding, pinili niyang mag-double shift. 20 oras sa kalsada. Ang resulta, namamaga ang kanyang mga paa, at ang kanyang paningin ay madalas nang lumabo, ngunit kailangang kumayod. Dahil huwag muna ngayon, pakiusap ni Carding sa kanyang sasakyan, habang hinahaplos ang dashboard, bumaba ang mga pasahero. May mga nagreklamo, may mga nagmura, at may mga umalis na lang nang hindi nagbabayad. Naiwan si Carding sa gitna ng ulan, itinutulak ang kanyang buhay, ang kanyang jeep, patungo sa gilid, walang tumulong. Ang mga sasakyang dumadaan ay panay ang busina, galit sa kanya, dahil nakaharang siya sa daloy ng trapiko. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Carding ang tunay na bigat ng mundo. Siya ay isang lumang modelo sa isang mundong gusto na ng bago. Siya ay basura sa paningin ng modernisasyon, naupo siya sa gutter, basang-basa. Inilabas niya ang kanyang pitaka. Kinuha ang litrato ni Sarah. "Anak, patawad," bulong niya. Ang huling biyahe ay hindi natapos sa terminal. Natapos ito sa gitna ng kalsadang walang puso. 11:00 na ng gabi. Nayahon din ang jeep ni Carding sa tulong ng isang kapwa driver. Pag-uwi niya sa kanilang munting bahay, nadatnan niya si Nena na naghihintay, may nakahandang mainit na pandesal at kape. Hindi nagreklamo si Carding. Hindi siya umiyak. Reality bites, at ang kagat nito ay manhid na sa kanyang balat.
Humiga siya sa kanilang bani, inilagay ang kanyang mga kamay sa ilalim ng ulo, at tumitig sa butas-butas nilang bubong. Bukas, wala na siyang jeep. Bukas, maghahanap siya ng bagong paraan. Marahil magbabantay ng bodega, o maglalako ng kung ano-ano. Dahil ang isang Pilipino, gaano man bugbugin ng tadhana, ay babangon at babangon pa rin, hindi dahil sa gusto niya, kundi dahil kailangan niya. Ito ang kwento ni Mang Carding. Isang kwentong hindi mo maririnig sa mga balita, pero nangyayari sa bawat kanto ng ating bansa. Ang kwento ng mga taong pilit pinagkakasya ang barya sa isang mundong libo-libo ang singil sa buhay.